Nagsimula ang lahat sa isang gabi na tila walang katapusan. Ako si Mateo, anak ng isang pamilya na matagal nang may alitan sa pamilya ni na Angela. Hindi ko na maalala kung kailan pa nagsimula ang hidwaan, pero ang alam ko, ito'y likhang mundo na sa amin. Sa isang bayan kung saan ang bawat tao'y may kanya-kanyang kwento ng pag-aaway, ang aming mga pamilya ang laging usap-usapan. Ngunit sa likod ng galit at hindi pagkakaintindihan, mayroong isang damdaming hindi ko maalis sa aking puso. Ang pag-ibig ko kay Angela. Una ko siyang nakita sa isang piging. Ang kanyang mga matay tila mga bituin na nagkukubli sa likod ng ulap. Sa kabila ng mga babala ng aking mga magulang, hindi ko maialis ang aking tingin sa kanya. Ang kanyang nawangiti ay nagbigay liwanag sa hindi maipaliwanag na dilim ng aking mundo. Ngunit ang pag-ibig namin ay hindi simple. Sa tuwing kami nagkikita, palaging may takot na baka may makakita sa amin. Isang araw, nagpasya kaming magkita sa ilalim ng puno ng mangga, sa likod ng lumang simbahan. Para sa amin, iyon ay paraiso. Doon, walang galit, walang hidwaan, tanging kami lamang. Angela! Bulong ko habang hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong mali ito, ngunit hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Mahal kita, Mateo, sagot niya. May luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit paano kung malaman nun nila? Paano kung dumating ang araw na kailangan nating pumili? Isang malalim na buntong hininga ang pumuno sa hangin. Alam naming pareho na ang aming pag-ibig ay isang bomba na anumang oras ay pwedeng sumabog. Ngunit paano mo pipigilan ang pusong umiibig? Paano mo itatago ang damdaming nais kumawala? Sa kabila ng panganib, nagpatuloy kami. Ang bawat lihim na pagkikita ay nagiging mas masalimuot, mas puno ng takot, ngunit mas puno rin ng pagnanasa. Sa tuwing nagtatagpo ang aming mga tingin, lahat ng takot ay nawawala. Ngunit alam naming hindi ito magtatagal. Isang umaga. Habang naglalakad ako pa uwi, biglang may isang batang lalaki na sumalubong sa akin. Mateo, sabi niya, may nakakita sa inyo ni Angela. May nagsumbong sa pamilya mo. Parang bumagsak ang mundo ko sa narinig. Paano kung dumating na ang araw na kinatatakutan namin? Paano kung ang lihim na pag-ibig na itinaguyod namin ay ang syaring magiging sanhi ng mas matinding hidwaan? Ang aking mga kamay ay nanginginig, ang aking puso ay tila sasabog. Alam kong kailangan kong harapin ang mga susunod na mangyayari. Ngunit kaya ko bang ipaglaban ang pag-ibig ko kay Angela sa kabila ng lahat? Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dinaranas namin, patuloy pa rin ang pag-aalab ng damdamin ko para kay Lila. Ang bawat araw na lumilipas ay nagiging mas mahirap, ngunit mas lalong tumitibay ang aking paniniwala na siya ang para sa akin. Hindi ko maalis sa isip ko ang kanyang nangiti, ang mga mata niyang tila naglalagablab kapag kami magkasama. Sa gitna ng aming magkaaway na angkan, siya ang liwanag sa madilim kong mundo. Sa isang sulok ng aming baryo kung saan ang mga tao ay bihirang dumaan, naroon ang aming lihim na tagpuan. Isang maliit na hardin na tila ba'y binalutan ng mahika, kung saan ang mga bulaklak ay nagsisilbing saksi sa aming pagmamahalan. Doon kami nagkikita, sa mga oras na ang buong baryo ay tila natutulog. Ang dilim ang aming kaibigan, ang katahimikan ang aming kalasag. Isang gabi, habang papalapit ako sa aming tagpuan, may kakaibang kilabot ang gumapang sa aking katawan. Ang buwan ay mataas, tila nakamasid sa akin na parang isang matandang hukom. Ang mga puno ay naguugong, ang hangin ay nagdadala ng malamig na bulong ng mga lihim. Ang aking puso ay kumakabog, tila may paparating na hindi inaasahang pangyayari. Nakita ko si Lila sa gitna ng hardin, nakatayo sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya. Ang kanyang buhok
ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang pagkabalisa. Lumapit ako sa kanya at siya'y agad na yumakap sa akin. Ang kanyang yakap ay mahigpit, parang may nais siyang sabihin na hindi kayang ipahayag ng mga salita. "May nangyari!" bulong niya habang nakatingin sa akin ng diretso sa mga mata. "Nagkaroon ng kaguluhan kanina sa bahay namin." Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga luha na pilit niyang pinipigilan. Ako'y natigilan. Alam kong ang aming mga pamilya ay may matagal ng alitan, ngunit hindi ko inakalang aabot ito sa ganitong punto. Ang kanyang sinabi ay tila bagyong dumaan sa aking isipan, naghatid ng mga alalahanin na hindi ko kayang takasan. "Anong nangyari?" tanong ko. Pilit na hinahanap ang mga sagot sa kanyang mga mata. Si Kuya." Si Kuya ay nasaktan. Hindi ko alam kung paano, kung sino. Pero may kinalaman ito sa alitan ng ating mga pamilya? Sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin. Ang aming pagmamahalan ay tila ba naging sanhi ng karagdagang kaguluhan. Ang aking puso ay puno ng pangamba, ngunit ang aking isip ay naglalaban sa pagitan ng pag-ibig at katotohanan. "Alam mo bang hindi natin kayang itago ito magpakailanman?" tanong ni Lila. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumango ako. Alam kong darating ang araw na kailangan naming harapin ang lahat ng ito. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang aming pagmamahalan. Ang aking puso ay nagsusumigaw na ipaglaban siya, ngunit ang aking isip ay nagbabala sa akin sa posibleng kapahamakan. "May plano akong sabihin ang lahat sa kanila," sagot ko. Ang determinasyon ay tila apoy na naglalagablab sa aking dibdib. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung sino ang maaaring magtaksil sa atin. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit may kasamang pag-asa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin, parang nais niyang sabihin na sa kabila ng lahat, hindi niya ako iiwan. Ngunit bago ko pa man maipagpatuloy ang aking sinasabi, isang kaluskos ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng mga puno. Agad kong hinila-silila patungo sa lilim, ang aming mga puso ay sabay na kumakabog sa kaba. Ang aking mga mata ay maingat na nagmamatsyag sa paligid, pilit na hinahanap ang pinagmulan ng tunog. Sa isang iglap, lumabas ang isang anino mula sa dilim. Isang lalaki, may hawak na baril, ang nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mukha ay hindi pamilyar, ngunit ang kanyang intensyon ay malinaw. Narito siya para sa amin, para sa aming lihim na pag-ibig. "Alam ko ang tungkol sa inyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng puot. "Hindi kayo dapat nagmamahalan. Hindi ito tama." Ang aming mundo ay tila ba nawasak sa harap ng kanyang mga salita. Ang aming lihim na pagmamahalan ay nalantad. Ang aming pag-asa ay tila ba naglaho sa isang iglap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aking damdamin para kay Lila ay nananatiling matatag. Habang kami nakaharap sa kanya, alam kong ito na ang simula ng isang masalimuot na laban. Ang aming pagmamahalan ay hindi na lamang isang lihim, ito'y naging isang pakikibaka para sa katotohanan. At sa kabila ng panganib, kami handang ipaglaban ito, kahit na ang kapalit ay ang aming mga buhay. Sa dilim ng gabi, habang kami nakatayo sa harap ng aming kaaway, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas sa aking puso. Alam kong sa kabila ng lahat, hindi kami nag-iisa. Ang aming pag-ibig ay ang aming sandata, at kami handang gamitin ito sa laban na ito. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, malinaw kong natatanaw ang kanyang anyo habang siya'y lumalapit. Tumitibok ang puso ko sa bawat hakbang na ginagawa niya,
Parang nagsasayaw ang mga bituin sa kalangitan kasabay ng aming mga damdamin. Alam kong delikado ang aming sitwasyon, ngunit sa mga sandaling iyon, tila hindi ko kayang isuko ang pag-ibig na biglaan at hindi inaasahang sumibol sa aming mga puso. Alam mong hindi dapat tayo magkita. Bulong niya nang makalapit siya sa akin. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong kasiyahan. Alam ko, sagot ko, habang tinutukso ng hangin ang aming mga buhok. Ang bawat salita ay tila pag-amin ng aming mga kaluluwa sa koneksyong hindi maipaliwanag. Pero, hindi ko kayang hindi ka makita. Naramdaman kong nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang kanya. Sa kabila ng malamig na simoy ng gabi, mainit ang pakiramdam ng kanyang palad na parang nagbibigay ng katiyakan sa magulo naming mundo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit sa kanya ko naramdaman ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Kung malaman ng pamilya ko ito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sabi niya, ang mga matay puno ng alinlangan. Pareho tayo, sagot ko. Bagamat sa loob ko'y umaasa akong may paraan pa upang mapagtagumpayan ang lahat ng balakid. Ngunit mas mahalaga ka sa akin kaysa sa anumang galit o alitan. Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang takot at pag-aalinlangan. Ngunit naroon din ang pag-asa, ang pag-asang sana'y may liwanag sa kabila ng madilim na landas na aming tinatahak. Alam naming kapwa na naglalakad kami sa napakakitid na tulay. Ngunit sa bawat sandali, mas pinipili naming yakapin ang panganib para lamang sa isa't isa. Habang nakatayo kami roon, sa ilalim ng malamlam na buwan, naisip kong, bakit nga ba kailangang magkasalungat ang aming mga pamilya? Bakit kailangang ang kanilang galit ang magdikta ng aming mga kapalaran? Ngunit sa kabila ng mga tanong, naroon ang katotohanan na kahit anumang pilit, hindi kayang pigilan ang aming mga damdamin. May narinig akong bali-balita, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng pag-aalala. May plano ang pamilya mo na galitin ng amin. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang puso ko'y biglang bumilis ang pintig. May narinig akong usapan noong isang araw. Sabi niya. Ang mga matay naglalaro sa kanyang muka. Plano nilang sakupin ang lupain ng pamilya ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam na may ganitong plano ang pamilya ko. Ang lahat ng ito'y tila isang masalimuot na laro ng kapangyarihan na hindi ko gustong maging bahagi. Ngunit ang masakit, ako'y napapagitna sa dalawang mundong tila hindi magkasundo. Kailangan nating gumawa ng paraan. Sabi ko, ang boses ko'y puno ng pag-asa. Ayokong mawalan ka. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang tunog ng kaluskos ang pumukaw sa aming atensyon. Bigla kaming naghiwalay ng tingin at sa kadiliman, nakita ko ang anino ng isang tao. Hindi namin inaasahan ang pagdating ng sinuman. Sa isang iglap, nag-iba ang hangin at ang kapayapaan na aming nararamdaman ay napalitan ng kaba at takot. Sino ka? Tanong ko. Ang boses ko'y humugot ng lakas mula sa takot na baka ito na ang katapusan ng aming sikreto. Lumabas mula sa anino ang isang pamilyar na anyo. Si Lucas, ang matalik kong kaibigan mula sa aming baryo. Ang kanyang mukha'y seryoso at tila may dala siyang mahalagang balita. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang mga matay naglalaro sa akin at sa kasama ko. May dapat kang malaman. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa likod ng kanyang mga mata, alam kong may dalang panganib ang kanyang balita. Ngayon, hindi ko alam kung paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, hawak ko ang kanyang kamay. Pinipilit na hindi maglaho ang aming pag-asa sa kabila ng unos na paparating. Sa mga sandaling iyon, alam kong kailangan naming magpakatatag. Kahit na ang aming kinabukasan
ay tila nasa bingit ng pagkawasak. At habang kami nakatayo roon, isang bagong pangarap ang umusbong sa aming mga puso. Ang makahanap ng paraan upang magtagumpay ang aming pagmamahalan sa kabila ng lahat ng balakid na humahadlang. Sa kabila ng lahat, pinili ko siyang mahalin kahit bawal kami. Ngunit sa gabing ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Hanggang kailan ko kayang ipaglaban ang pag-ibig na ito? Sa kabila ng lahat ng pangako at mga panata, alam kong ang pagmamahal namin ni Maria ay tila isang ilusyong hindi namin maaring makamtan. Hanggang kailan ko maikukubli ang damdamin kong ito sa likod ng mga ngiti at pagtitimpi? Saksi ang bawat kisap ng buwan tuwing kami patagong nagkikita sa lumang kubo sa gitna ng kakahuyan. Sa dilim ng gabi, sa bawat yakap at bulong ng pag-ibig, tila kami nasa isang mundong kami lang ang nakakaalam. Romeo, tawag ni Maria, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Hanggang kailan na natin ito magagawa? Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, pinipigil ang panginginig sa takot na baka sa susunod na araw ay hindi na kami magkita. Hanggat kaya pa, Maria, hanggat ang puso ko'y tumitibok para sa'yo. Ngunit ang mundo namin ay hindi lamang tungkol sa aming dalawa. Sa likod ng bawat pagtatagpo, laging may panganib na nakaamba mula sa aming mga pamilya. Ang mga Montemayor at de Guzman ay matagal nang magkaaway, at ang kanilang galit ay parang apoy na hindi maapula. Sa likod ng mga anino, naririnig ko ang mga bulong ng galit at poot. Ang mga plano at intrigang bumabalot sa dalawang pamilya ay palaging nakahanda upang kami paghiwalayin. Alam kong hindi kami ligtas, ngunit ang puso ko'y patuloy na tumitibok para kay Maria. Ang pagmamahal kong ito'y hindi ko kayang ipagkaila. Isang gabi, habang kami magkasama sa kubo, isang malakas na kalampag ang biglang umalingaw-ngaw sa labas. Pareho kaming natigilan, ang aming mga matay nagtatanong. Sa likod ng pinto, may mga yabag na papalapit. Ang pintig ng puso ko'y bumilis at ang takot ay bumalot sa aking katawan. Romeo, ano yun? Tanong ni Maria, ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Hindi ko alam, Maria. Sagot ko, pilit na hinahanap ang pag-asa sa sitwasyon. Ngunit kailangan nating malaman. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sa likod nito ay nakita ko si Carlos, ang nakatatawa kong pinsan na tila puno ng galit. Ang kanyang mukay naglalagablab sa puot at alam kong hindi ito maganda. Romeo, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Carlos, ang kanyang tinig ay puno ng akusasyon. Alam mo bang bawal ang relasyon niyo ni Maria? Nilabanan ko ang takot at sinagot siya. Carlos, mahal ko si Maria. Alam kong hindi ito madali, pero ito ang pinili ko. Nagulat si Carlos, ngunit hindi siya nagpatinag. Romeo, hindi mo ba alam ang panganib nito? Ang mga pamilya natin ay magkaaway, at ang pag-ibig nyo ay magdudulot ng higit pang kaguluhan. Sa likod ng aking isip, alam kong tama siya. Ngunit ang puso ko'y hindi kayang bumitaw. Carlos, naiintindihan ko. Pero hindi ko kayang talikuran si Maria. Sa likod ng bawat salita, ramdam ko ang alon ng galit mula sa aming mga pamilya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may liwanag na nagmumula sa pag-ibig namin ni Maria. Isang pag-asa na kahit sa gitna ng digmaan ay hindi mawawala. Ngunit sa gabing iyon, isang lihim ang bumalot sa kubo. Habang nag-uusap kami ni Carlos, biglang bumukas ang pinto at sa likod nito ay naroon si Tio Juan, ang lider ng pamilya Montemayor. Ang kanyang mga matay puno ng pagtataka at alam kong hindi ito maganda. Romeo, Maria, ano nung ibig sabihin nito? Tanong ni Tio Juan. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Hindi ko alam kung paano sasagot, ngunit sa likod ng kanyang tanong, isang lihim ang lumitaw. Tio Juan, mahal ko si Maria
At alam kong hindi ito madali. Ngunit bago ko pa man matapos, isang sigaw ang narinig mula sa labas. Ang mga tauhan ng pamilya de Guzman ay paparating, at alam kong ito na ang simula ng kaguluhan. Sa likod ng bawat hakbang, ramdam ko ang takot. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko inasahan. Sa likod ng gulo at kaguluhan, isang lihim ang lumitaw na magbabago ng lahat. Romeo, hindi mo ba alam? Tanong ni Tio Juan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Si Maria ay... Ngunit bago pa man niya masabi, isang malakas na putok ang nagpagulo sa paligid. Ang mga tauhan ng pamilya de Guzman ay dumating, at ang kuboy nilamon ng kaguluhan. Sa likod ng bawat sigaw, ang aming pag-ibig ay tila natutulak sa bingit ng pagkawasak. Sa likod ng lahat ng ito, isang lihim ang lumitaw. Isang bagay na magbabago ng lahat ng aking alam. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang sagot ay tila hindi ko pa makakamtan. At sa likod ng lahat ng ito, ang aming pagmamahalan ni Maria ay patuloy na lumalaban sa gitna ng digmaan. Ngunit sa dulo ng gabing iyon, isang tanong ang bumalot sa aking isipan. Ano ang lihim na hindi ko alam? Sa paglipas ng mga araw, lalong tumindi ang damdamin ko para kay Elena. Parang isang apoy na hindi ko kayang patayin, kahit gaano pa kalaki ang panganib na dulot nito sa amin. Ang mundo namin ay tila nasa gilid ng bangin, ngunit sa bawat hakbang, natutuklasan ko ang tibay ng pag-ibig na nag-uugnay sa amin. Isang gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagkasama kami ni Elena sa lumang bahay sa gilid ng aming bayan. Sa lugar na iyon, kung saan ang mga dingding ay saksi sa mga lihim na pag-uusap, ramdam ko ang katahimikan na tila sinasamahan kami sa aming pag-iisa. Nakaupo kami sa sahig, kapwa tahimik, ngunit puno ng damdamin ang aming mga mata. Alam mo, hindi ko talaga inisip na hahantong tayo sa ganito. Wika ni Elena habang nakatingin sa akin. May kirot sa kanyang tinig, isang pahiwatig ng pag-aalala na hindi niya maikubli. Pero, hindi ko rin kayang talikuran ang nararamdaman ko para sa'yo. Sagot ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay lakas sa akin, isang paalala na kahit anong mangyari, narito kami para sa isa't isa. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, ipinakita ni Elena ang kanyang tapang. Kailangan nating magpakatatag. Ang pagmamahal natin ay hindi kasalanan, kahit pa may mga taong hindi kayang unawain ito. Ngunit sa likod, nung aming determinasyon, hindi maikakaila ang panganib na bumabalot sa amin. Ang pamilya ni Elena at ang pamilya ko ay matagal nang may hidwaan. Isang alitan na nag-ugat sa lupaing inaangkin ng parehong pamilya. Ang gusot na ito ay tila walang hanggan. Isang tanikala na pilit kaming binibihag. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang umalingaw-ngaw ang mga yabag sa labas ng bahay. Agad kaming napatigil, nagkatinginan, at ramdam ko ang pag-aalala sa puso ni Elena. May tao, bulong niya, puno ng takot ang kanyang tinig. Tumayo kami, nagmamadali, at lumapit sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mga anino ng mga lalaking naglalakad patungo sa aming direksyon. Hindi ko maiwasang kabahan, lalo na't alam ko kung sino sila. Ang mga tauhan ng pamilya ko. Anong gagawin natin? Tanong ni Elena, halatang hindi mapakali. Hindi ko rin alam ang sagot. Ang bawat segundo ay tila napakabigat, isang laban na hindi ko alam kung paano tatapusin. Magtiwala ka sa akin, sabi ko, pilit na nagpapakalma. Kailangan nating umalis bago pa nila tayo makitang magkasama. Dahan-dahan kaming lumabas sa likuran ng bahay, palihim na naglakad sa madilim na daan. Alam ko ang daan patungo sa kagubatan, kung saan pansamantala kaming makapagtatago. Habang naglalakad, ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang nagmamadali.
habang si Elena ay mahigpit na nakakapit sa aking braso. Habang papalayo kami sa bahay, naririnig ko ang mga boses ng mga lalaking nag-uusap, tila nagmamasid sa paligid. Ang takot ay bumabalot sa akin, ngunit hindi ko hinayaang mangibabaw ito. Sa bawat hakbang, alam kong peligro ang hinaharap namin, ngunit ang pag-ibig ko kay Elena ang nagbibigay lakas para magpatuloy. Sa wakas, narating namin ang gilid ng kagubatan. Huminto kami sa likod ng isang malaking puno, kapwa humihingal. Ngunit ramdam ko ang ginhawa sa pagkakawala sa kanilang paningin. Salamat, bulong ni Elena. Habang hinihingal. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung nahuli nila tayo. Ngunit bago pa man ako makasagot, narinig namin ang isang malakas na kalabog sa di kalayuan. Isang tunog na tila nagmumula sa pagitan ng mga puno. Agad kaming natigilan, kapwa nagtataka kung ano yun. May ibang tao ba rito? Tanong ni Elena habang pilit na pinapakalma ang sarili. Sumilip ako at sa di kalayuan, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Si Tomas, ang kapatid ko. Hindi ko inaasahan ang kanyang presensya, lalo na sa ganitong oras. Ngunit ang masikinagulat ko ay ang ekspresyon sa kanyang muka, isang pahiwatig ng kaba at pag-aalala. Tomas? Tawag ko, habang naglalakad patungo sa kanya. Ngunit bago pa man ako makalapit, lumapit si Tomas sa amin. May daladalang liham. Kailangan mo itong makita, sabi niya, halatang nagmamadali. Binuksan ko ang liham, at ang nilalaman nito ay nagpalubog sa akin sa isang bagong takot. Isang lihim na matagal nang inilihim ng pamilya ko, at ngayon, alam ko na ang dahilan ng di pagkakaunawaan ng aming mga pamilya. Ang liham na iyon ay naglalaman ng isang katotohanan na magpapabago sa lahat. Isang pangyayaring hindi inaasahan. Habang hawak ko ang liham, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking balikat. Ang kung katotohanan ito ay hindi lamang tungkol sa amin ni Elena, kundi sa mga pamilya namin na matagal nang nag-aaway. Sa sandaling iyon, alam ko, kailangan kong gumawa ng isang desisyon, isang hakbang na magpapabago sa takbo ng aming mga buhay. Ngunit bago pa man ako makapagpasya, biglang sumulpot ang isa pang tauhan na hindi ko inaasahan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang bagong twist sa aming kwento, isang taong mula sa nakaraan, na nagdadala ng matinding puot at paghihiganti. Sa kanyang mata, nakita ko ang isang plano na matagal nang nakatago, at sa kanyang mga labi, isang pangako ng pagbagsak. Ang lahat ng ito ay nag-iwan sa amin sa isang cliffhanger na puno ng tanong. Ano ang susunod na mangyayari sa amin ni Elena, sa aming mga pamilya, at sa lihim na natuklasan? Ang mga hakbang ko'y tahimik na gumagapang sa makipot na daan patungo sa lumang bahay kubo sa gitna ng bukirin. Ilang linggo na ang lumipas mula nang huli kaming nagtagpo ni Elena. Sa bawat araw na nagdaan, ang mga mata ko'y nananabik na masilayan siya muli. Ngunit alam ko, sa likod ng bawat ngiti at halakhak namin, ay ang panganib na dulot ng aming sitwasyon. Nakatingin ako sa langit, tila ba nagdarasal na sana'y magbigay ito ng palatandaan na tama ang ginagawa namin. Ang kwento ng aming mga pamilya ay tila isang trahedya mula sa lumang pelikula. Ang kapatid ni Elena ay nasangkot sa isang insidente na nagdulot ng pagkamatay ng pinsan ko. Simula noon, ang galit at paghihiganti ay naging bahagi ng aming ugat. Sa kabila nito, hindi ko maipaliwanag ang puwersang humihila sa akin patungo kay Elena, na para bang kami sinulid na pilit na pinaghihiwalay ng gunting ng tadhana. Pagdating ko sa kubo, nakita ko siyang nakaupo sa sahig, pinaglalaruan ang mga bulaklak na kanina'y kanyang pinulot. Ang kanyang mukha ay tila larawan ng kapayapaan, ngunit alam kong sa likod nito'y may takot at pangamba.
Umupo po ako sa tabi niya. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Ang katahimikan sa paligid ay parang musika, nagbibigay sa amin ng sandaling pahinga mula sa kaguluhan ng aming mga pamilya. Alam mo, minsan iniisip ko kung paano tayo umabot sa ganito. Biglang wika ni Elena, na bumasag sa katahimikan. Napatingin ako sa kanya, sa kanyang mga mata na puno ng tanong at pag-aalinlangan. Kahit kailan, hindi natin pinili ang sitwasyon natin. Pero, pinili kong mahalin ka, Elena. Sagot ko, pilit na nilalabanan ang kirot sa aking dibdib. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pasasalamat at pag-asa. Hindi ko alam kung paano natin malalampasan ito, pero alam kong hindi kita kayang pakawalan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso. Tila ba sinasabayan ang pag-awit ng hangin sa paligid. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol nang may narinig kaming kaluskos mula sa labas ng kubo. Agad kaming tumayo, ang mga mata ay nagtatanong kung sino o ano ang nasa likod ng ingay. Alam mo bang delikado ito? Isang pamilyar na boses ang bumungad sa amin. Si Marco, ang pinsan ko, ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Hindi mo dapat siya kinikita, dugtong niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin, puno ng paninisi. Hindi ko alam ang isasagot. Alam kong sa pagdating ni Marco, isang bahagi ng aming lihim ay unti-unti nang lumalantad. Ang takot ay pumalit sa kapayapaan na kanina'y aming nararamdaman. Marco, hindi mo naiintindihan. Hindi ito tungkol sa pamilya. Ito'y tungkol sa amin. Pagtatangkang paliwanag ko. Ngunit alam kong sa kanyang mga mata, isa itong malaking pagkakasala. Tayo na, Elena, bulong ko, sabay hila sa kanyang kamay. Kailangan naming makaalis bago pa man lumala ang sitwasyon. Ngunit bago pa kami makalabas ng pintuan, narinig namin ang isang putok ng baril. Ang oras ay tila tumigil. Ang ingay ng putok ay nag-echo sa buo kong pagkatao. Bumagsak si Elena sa aking mga braso. Ang kanyang mukha'y puno ng gulat at sakit. "Huwag kang magsalita, Elena! Huwag kang magsalita!" Sigaw ko, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang balikat. Ang mga mata ko'y naghahanap ng tulong. Ngunit ang paligid ay tila nagkulay pula. Ang mga bulaklak na kanina'y kanyang pinaglalaruan ay tila bumagsak kasabay ng kanyang katawan. Si Marco ay nakatayo pa rin sa pintuan. Ang baril sa kanyang kamay ay nagbabanta. Ngunit ang kanyang mukha puno ng pagsisisi. "Hindi ko sinadya," bulong niya. Ngunit alam kong ang mga salitang iyon ay hindi sapat para bawiin ang nangyari. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang pagdating ng mga tao mula sa aming mga pamilya. Ang sigawan, ang takot, ang galit. Lahat ay naghalo sa hangin. Ang aming lihim ay hindi na lihim. Ang aming pag-ibig na bawal ay tuluyan ng nalantad. At sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung ang pag-ibig na ito ang magiging simula ng mas malaking trahedya? Habang yakap-yakap ko si Elena, ang kanyang hiningay unti-unting bumibigat. Alam ko, ang aming kinabukasan ay tila naglaho kasabay ng pagputok ng baril. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang nanatili sa aking puso. Pinili kong mahalin siya, kahit bawal kami. At sa aking pag-ibig, umasa akong may pag-asa pa rin sa kabila ng lahat ng ito. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagiyak, narito ako, nakatayo sa harap ng lumang bahay ng mga Montenegro. Ang dilim ng gabi ay tila kayang lamunin ang aking mga pangarap, ngunit ang mga bituin sa kalangitan ay nagsisilbing gabay sa aking landas. Nasa loob si Carla, ang babaeng minamahal ko, ngunit tila ba may harang na hindi ko matibag sa pagitan naming dalawa. Ang mga pader ng bahay na ito ay saksi sa mga alitang naganap sa pagitan ng aming mga pamilya. Mga alitang nag-ugat
sa mga kasalanang hindi ko na maalala kung kailan nagsimula. Naalala ko pa ang sinabi ng aking ama. Hindi mo siya dapat mahalin, Alex. Hindi ka dapat masangkot sa kanila. Ngunit paano ko maipapaliwanag kung paano ko siya nakita sa unang pagkakataon? Ang kanyang mga mata ay tila mga bituing gabay sa aking wala pang patutunguhang buhay. At kahit alam kong bawal, mas pinili kong sundin ang tibok ng aking puso kaysa sa mga utos ng pamilya. Sa loob ng bahay ay naririnig ko ang mahihinang yabag ng kanyang mga paa. Sa bawat hakbang, ang aking puso ay parang may sariling ritmo. Kakatapos lang ng ulan, kaya't ang paligid ay amoy lupa at sariwang hangin. Nagsimula akong maglakad palapit sa pinto. At sa bawat hakbang ay tila ba naririnig ko ang bulong ng mga ninuno na sinasabi sa akin na tumigil na. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang iwanan si Carla, lalo na ngayong alam kong mas kailangan niya ako. Nang mabuksan ko ang pinto, nakita ko siya. Nakatayo siya sa gitna ng sala at sa kanyang mga mata ay may bakas ng mga luhang hindi pa natutuyo. Alex? Mahinang sambit ni Carla. Bakit ka pa narito? Alam ko sa kanyang boses na may takot, ngunit mas matimbang ang pag-asang nakikita ko sa kanyang mga mata. Alam kong mahirap, sagot ko habang papalapit sa kanya. Pero hindi ko kayang talikuran ang nararamdaman ko para sa'yo. Hinawakan niya ang aking mga kamay at sa sandaling iyon ay parang walang ibang tao sa mundo kundi kami lang. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may nakikita akong lihim na hindi ko mawari. Alex, may kailangan kang malaman, sabi niya. At sa kanyang tinig ay naroon ang bigat ng isang bagay na alam kong magbabago sa aming mga buhay. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo, patuloy niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at sa unang pagkakataon ay natakot ako sa kung anuman ang kanyang isisiwalat. May nangyari. May ginawa ang pamilya mo na hindi ko matanggap. Napalunok ako. At sa sandaling iyon ay parang bumagal ang oras. Ano ang ibig mong sabihin, Carla? Bago pa man tayo nagkakilala, may lihim na ang mga pamilya natin. Isang lihim na maaaring maghiwalay sa atin. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at hinanakit, mga damdaming hindi ko pa narinig mula sa kanya dati. Maaring ito na ang maging katapusan natin, dugtong niya. At sa kanyang mga mata ay may luhang dumaloy. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig namin ang mga yabag mula sa pinto. Isang anino ang lumitaw, at nang makita ko ang mukha ng taong iyon, napagtanto kong hindi lang ang pagmamahal namin ni Carla ang nasa panganib, kundi pati na rin ang aming mga buhay. Nakatutok sa akin ang malamig na tingin ng aking kuya, si Marco. Alex, umuwi ka na, utos niya, at sa kanyang boses ay may halong galit at awa. Marco, hindi mo naiintindihan, sigaw ko, ngunit alam kong walang silbi ang aking mga salita. Alex, may mga bagay na hindi mo pa alam, sabi niya, at sa likod ng kanyang mga mata ay may lihim ding hindi niya mabitawan. Sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Alam kong kailangan kong pumili, ang pamilya ko o ang pag-ibig ko kay Carla. At habang nakatayo kami roon, naramdaman kong ang anumang desisyon na gagawin ko ay magdudulot ng sugat na hindi kailanman maghihilom. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, alam kong ito na ang simula ng masalimuot na laban para sa pag-ibig naming bawal, ngunit totoo. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ulit, may narinig kaming putok ng baril mula sa labas. Napatingin kami sa isa't isa ni Carla, at sa aming mga mata ay parehong tanong ang naglalaro, kanino iyon patungkol? Sa gabing iyon, habang ang mundo ay tila naglaho sa isang iglap, nalaman namin na may mga lihim na mas mapanganib pa kaysa sa aming inaakalang pag-ibig. At sa isip ko,
Alam kong hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ito pa lang ang simula ng mas masalimuot na katotohanan. Nang makita ko si Lila sa ilalim ng lumang puno ng mangga, tila bumilis ang tibok ng puso ko. Ang hangin ay nagdadala ng malamlam na liwanag ng buwan, nagbibigay ng kakaibang kalma sa paligid. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, alam kong may unos na paparating. Ang mundo namin ay tila isang teatro, at kami ang mga aktor na kailangang gumanap ng papel na bangungot para sa aming mga pamilya. Alam mo, minsan naiisip ko kung ang pag-ibig na ito ay isang uri ng sumpa, bulong ni Lila habang nakatingin siya sa mga bituin. Kahit na alam kong mali, hindi ko maiwasang piliin ka. Hinawakan ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang init ng kanyang palad na nagbibigay ng kaunting lakas sa akin. Ganon din ang nararamdaman ko, Lila. Pero hindi ba't ito ang nagpapalakas sa atin? Ang pagmamahalan natin sa kabila ng lahat. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nauunawaan kung bakit ipinagbabawal ang pag-ibig namin. Ang mga alaala ng alitan ng aming mga pamilya ay nagbabalik sa akin. Ang mga sigawan sa kalsada, ang mga matang puno ng galit. Ngunit sa kabila nito, ang pagmamahal ko kay Lila ay tila isang ilaw na hindi kailanman mawawala. Gusto kong lumayo kahit isang araw lang. Sa lugar na walang makikilala sa atin, ani Lila, puno ng pag-asam ang kanyang tinig. Saan man, basta't magkasama tayong dalawa. Ngunit ang pangarap niyang iyon ay tila isang bituin na pilit naming inaabot. Ang mga mata ng aming pamilya ay palaging nakamasid, laging handa na punitin ang anumang pag-asa ng kalayaan. Sa tuwing mag-uusap kami ni Lila, hindi nawawala ang takot na baka may makakita sa amin. Habang nakaupo kami doon, ramdam ko ang lumalalim na gabi at ang lamig na unti-unting bumabalot sa amin. Nagsimula kaming maglakad pa uwi, habang ang mga dahon ng mangga ay tila mga mata ng mga multong nanunuod sa amin. Walang salitang lumabas sa aming mga bibig, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga pangungusap na hindi na kailangan pang bigkasin. Pagdating namin sa kanto kung saan kami palaging naghiwalay, tumigil si Lila. May nais akong ipagtapat, sabi niya, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Tumango ako, hinahanda ang sarili sa anumang sasabihin niya. Ano iyon, Lila? May narinig akong usapan kanina sa bahay. May balak ang mga magulang ko na ipadala ako sa ibang bansa para makaiwas sa gulo. Tila sumabog ang mundo ko sa narinig. Ang pag-alis ni Lila ay nangangahulugang ang katapusan ng aming pag-ibig, ang paglimot sa mga pangarap na sama-sama naming binuo. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Ngunit hindi pa iyon tiyak. May isa pang plano ang mga magulang ko. Gusto nilang ipakasal ako kay Marco, anak ng isa pang kaibigan ng pamilya. Isang pagsasanib puwersa para mapalakas ang kanilang negosyo. Ang pagkabigla at sakit ay tila isang alon na pumatak sa puso ko. Ang pag-ibig namin ni Lila ay hindi lamang isang simpleng pag-iibigan. Ito ay isang pakikipaglaban sa tadhana. At sa pagkakataong ito, tila mas malakas ang agos na kailangan naming lampasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may nabuong plano sa isip ko. Kung hindi tayo makakalayo ngayon, kailangan nating gumawa ng paraan para makaligtas sa sitwasyong ito. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong may paraan. Nagbigay si Laila ng isang mahigpit na yakap, puno ng tiwala at pag-asa. Sa mundong ito, ikaw lang ang pinili kong mahalin. At kahit ano pa ang mangyari, hindi kita bibitawan. Habang naglalakad ako pa uwi, ang isip ko ay puno ng mga plano at pangarap. Alam kong mahirap. Alam kong peligroso. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ko, ang pagmamahal namin ni Lila ang nagbibigay sa akin ng lakas na ipaglaban ang aming tadhana. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili.
Hanggang kailan namin kayang ipaglaban ang aming pag-ibig sa mundong puno ng alitan? Sa pagdating ko sa bahay, isang lihim na mensahe ang natanggap ko mula kay Lila. Kailangan nating magkita bukas sa lumang simbahan. May plano ako. Ang mensahe niyang iyon ay tila isang liwanag sa madilim na daan. Nagbibigay pag-asa na baka may paraan pa para sa amin. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ano ang plano ni Lila? At paano kung ang lahat ng ito ay mauwi sa kapahamakan? Sa pagkakataong iyon, ang pag-ibig namin ay isang laro ng tadhana na hindi namin alam kung paano matatapos. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakatayo ako sa gilid ng lumang tulay na palaging nagsisilbing saksi sa bawat lihim na pagtatagpo namin ni Lara. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila ba nagdadala ng mga bulong ng nakaraan, mga alaala ng magkaaway na pamilya namin, mga sigalot na hindi matuldukan, mga pangarap na tila napako sa kadilimang bumabalot sa aming mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili kong mahalin siya kahit alam kong hindi ito madali. Sa bawat pagtatagpo namin, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng aming pagmamahalan. Hindi lamang ito tungkol sa amin, kundi tungkol sa mga pamilyang kinalakihan namin. Ang bawat sulyap at haplos namin ay tila ba nagdadala ng mga anino ng nakaraan, mga aninong patuloy na humahabol sa amin kahit saan kami magtungo. Nakatayo si Lara sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alala. "Mahirap ito, Daniel," bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila ba isang awit na naglalaman ng daan-daang damdamin. "Paano kung hindi natin kayang lampasan ang lahat ng ito?" Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pinipilit na iparamdam sa kanya ang lakas na hindi ko sigurado kung talagang mayroon ako. "Kaya natin ito, Lara. Huwag kang bibitaw," sabi ko. Kahit sa loob ko ay may bahagyang takot na nagtatanong kung kaya nga ba namin. Ang aming mga pamilya ay matagal nang magkaaway. Isang alitan na nagsimula pa sa mga lolo't lola namin na patuloy na nagsisindi ng apoy sa pagitan ng aming mga angkan. Kung tutuusin, ang pagmamahalan namin ay isang pagsalungat sa lahat ng itinuro sa amin. Isang paglabag sa mga hindi nasusulat na batas ng aming mga pamilya. Ngunit hindi ko maiwasang isiping ang pag-ibig ko kay Lara ay ang tanging bagay na tama sa mundong ito ng kaguluhan. "Kailangang may gawin tayo, Daniel. Hindi tayo pwedeng magtago habang buhay," sabi ni Lara. Puno ng determinasyon ng kanyang tinig. "Kailangan nating harapin sila." Napaisip ako. Tama siya. Ngunit paano? Paano mo haharapin ang isang gulo na tila ba walang katapusan? Paano mo itatama ang isang sitwasyon na sa simula pa lang ay mali na? Habang pinagmamasdan ko siya, biglang may naalala akong isang lihim na matagal nang nakabaon sa isipan ko. Isang lihim na maaaring makapagpabago sa takbo ng aming mga buhay. Hindi ko alam kung ito ay isang magandang ideya, ngunit sa sitwasyong ito, ano pa bang masama ang pwedeng mangyari? "Lara, may isang bagay akong dapat ipagtapat sa iyo," sabi ko. Ang puso ko ay kumakabog sa kaba. May isang lihim ang pamilya ko na matagal ko nang itinago. Isang lihim na maaaring makapagpabago sa lahat. Nagulat siya, ngunit hindi siya umalis. Nag-aabang ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa at takot. "Ano yun, Daniel?" Lumalim ang paghinga ko. Pinipilit na magkaroon ng lakas na sabihin sa kanya ang katotohanan. May isang tao sa pamilya namin na nagtatago ng isang sikreto tungkol sa tunay na dahilan ng alitan ng ating mga pamilya. Isang lihim na maaaring makapagpabago sa lahat ng ito. Nanatili siyang nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay tila ba isang paleta ng emosyon. Pag-aalinlangan, pag-asa, takot. "Anong ibig mong sabihin? Sino ang taong iyon?" "Ang lolo ko," sagot ko.
Ang boses ko ay puno ng bigat. Siya ang may alam sa tunay na dahilan ng lahat ng ito at kailangan natin siyang kausapin. Sa isang kisap mata, alam ko na ang desisyon na ito ay maaaring magdala ng hindi inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ang tanging paraan para sa kalayaan namin ni Lara. Ang pagharap sa katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Handa akong sumama sa iyo, Daniel, sabi ni Lara. Ang kanyang kamay ay mas mahigpit na nakahawak sa akin. Harapin natin ito, anuman ang mangyari. Naglakad kami palayo sa tulay, determinadong harapin ang lihim na matagal nang nakatago. Sa likod ng bawat hakbang ay ang pag-asa na sa wakas ay makakahanap kami ng kalayaan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa bawat hakbang na iyon, isang bahagi ng isip ko ang nagtataka. Ano nga ba ang lihim na iyon? At paano kung sa halip na kalayaan, mas lalo itong magdala ng kaguluhan sa aming mga buhay? Sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng alitan ng aming mga pamilya? At paano kung ang sagot ay magpabago sa lahat ng alam namin? Sa lahat ng pinili kong ipaglaban para sa aming pagmamahalan? Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa aking mukha habang naglalakad ako sa makipot na daan patungo sa aming lihim na tagpuan ni Eliza. Sa kabila ng mga babala ng aming mga pamilya at ng panganib na dala ng aming pagmamahalan, hindi ko magawang talikuran ang damdamin ko para sa kanya. Simula pa lang, alam kong mali ito sa paningin ng iba. Ngunit sa tuwing magkikita kami, nararamdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi ko pa natagpuan sa iba. Nang marating ko ang lumang kubo sa gitna ng kakahuyan, nakita ko si Eliza na nakaupo sa lumang bangko. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aalala. Dumating ka rin, sabi niya habang ngumingiti, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Oh, hindi ko magagawang hindi pumunta, sagot ko habang naupo sa tabi niya. Tahimik kaming nakikinig sa mga huni ng ibon at sa kaluskos ng mga dahon. Sa mga ganitong pagkakataon, para bang ang mundo ay sa amin lang at walang ibang makakapigil sa aming pagmamahalan. May kailangan tayong pag-usapan, biglang sabi ni Eliza. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Narinig ko ang balita mula sa amin, tungkol sa plano ng pamilya mo. Nagulat ako at naguluhan. Anong ibig mong sabihin? Ang mga magulang mo. May balak silang bumili ng lupa ng pamilya namin. Hindi ko alam ang buong detalye, pero alam kong hindi ito basta-basta. Paliwanag niya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang mga nabalitaan ni Eliza. Ang mga magulang ko ay matagal nang may plano na palawakin ang kanilang negosyo. Ngunit hindi ko inakala na maaapektuhan ang pamilya ni Eliza. Ang kanilang lupa ay mahalaga sa kanila, isang piraso ng kasaysayan na hindi basta-basta ibinibigay. Eliza, hindi ko alam ito. Hindi sinabi ng mga magulang ko sa akin. Pag-amin ko habang hinahaplos ang kanyang kamay. Pero gagawin ko ang lahat para pigilan ito. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi magiging madali ang laban na ito. Ang aming mga pamilya ay matagal nang magkaaway, at ang bawat hakbang na laban sa kagustuhan nila ay tila pagpatay sa mga alaala ng kanilang nakaraang hidwaan. Alam kong mahirap ito para sa iyo, lalo na't ikaw ang kasama nila sa negosyo, sabi ni Eliza. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Pero hindi ko kayang isipin na mawawala ang tahanan namin dahil sa alitan ng mga pamilya natin. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Sa bawat galaw ay umaasa na maipaparamdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Hindi kita pababayaan, Eliza. Kasama mo ako. Ngunit sa kabila ng mga pangako, ang bigat ng sitwasyon ay nakadama ng kaba sa aking loob.
Sa aking isipan, naglaro ang tanong kung hanggang saan ko kayang ipaglaban ang aming pag-ibig sa harap ng mga hadlang na dulot ng aming mga pamilya. Habang lumilipas ang mga oras, napagdesisyonan naming bumalik muna sa aming mga tahanan at pag-isipan ang mga susunod na hakbang. Ngunit bago kami tuluyang maghiwalay, niyakap ko siya ng mahigpit, na para bang pinipilit kong ipasa sa kanya ang lakas ng loob na kinakailangan namin pareho. Sa pag-uwi ko, tahimik ang buong bahay. Tila isang sinyales ng bagyo na paparating. Nasa harapan ako ng malaking pinto ng opisina ng aking ama. Ang mga hakbang ko ay nag-aalinlangan. Alam kong kailangan ko na siyang kausapin ukol sa balak nila. Bago ako makapasok, narinig ko ang pag-uusap mula sa loob. Ang mga boses ng aking ama at ng ilang kasosyo niya ay nag-uusap tungkol sa lupa ng pamilya ni Eliza. Ang kanilang mga plano ay mas malalim kaysa sa inaakala ko. Hindi lamang ito usapin ng negosyo. Ito ay isang hakbang para sa mas malaking plano nila na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Siguraduhin ninyong makuha natin ang lupa. Hindi pwedeng may hadlang sa plano natin, sabi ng aking ama. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang mga salitang iyon ay parang mga sibat na tumusok sa aking puso. Alam kong hindi magiging madali ang laban na ito. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming pagmamahalan ni Eliza ay hindi lamang isang simpleng pag-iibigan. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng aming mga pamilya, at ang bawat pagkilos namin ay may kaakibat na panganib. Nang lumabas ako ng bahay, nagdesisyon akong pumunta sa tapat ng ilog kung saan kami madalas mag-usap ni Eliza. Ngunit sa aking pagdating, nakakita ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang liham na nakaipit sa ilalim ng bato. Binuksan ko ito, at ang mga salitang nabasa ko ay pumukaw sa aking damdamin. Alam kong hindi ito madali, ngunit hindi tayo pwedeng sumuko. May alam ako na maaaring magbago ng lahat. Pumunta ka sa lumang bodega bukas ng gabi. Sa pag-uwi ko, ang mga tanong at kaba ay naglaro sa aking isipan. Ano ang alam ni Eliza? At ano ang mangyayari kapag nalaman ko ito? Sa gabing iyon, hindi ko magawang makatulog. Ang liham na iyon ay tila isang pahiwatig ng mas malaking revelasyon. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat ng aming nalalaman. Sa susunod na gabi, handa na akong alamin ang lihim na maaaring makapagpabago ng aming kapalaran, kahit ano paman ang panganib na dala nito. Sa tahimik na gabi, habang ang mga bituin ay tila mga matang nagmamasid mula sa kalangitan, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila bulong ng mga alaala ng nakaraan. Mga alaala ng mga panahong kami ni Amara ay malayang nagtatagpo, magkahawak kamay, walang pakialam sa hidwaan ng aming mga pamilya. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang patungo sa kanya ay tila isang paglalakbay patungo sa panganib. Hindi ko maialis sa isipan ko ang mga huling sinabi ni Amara sa akin noong huli kaming nagkita. Hindi natin maitatago ito magpakailanman, Alex. Darating ang araw na kakailanganin nating mamili. Anya habang nakatitig sa akin, ang kaniyang mga mata ay puno ng pangarap at pag-aalala. Alam kong tama siya. Ngunit paano ko pipiliin ang isa sa kanila kung ang puso ko ay nais mamuhay sa parehong mundo? Habang naglalakad ako papunta sa aming tagpuan sa lumang bahay sa dulo ng kagubatan, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari kapag natuklasan ng aming mga pamilya ang tungkol sa amin. Ang puot ng aming mga angkan ay dulot ng dekadang sigalot at kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Amara ang tanging liwanag sa madilim kong mundo. Pagdating ko sa lumang bahay, nakita ko siyang nakaupo sa lumang sofa na dati naming inuupuan. Ang kaniyang buhok ay malayang sumasayaw sa hangin,
at ang kaniyang ngiti ay tila kayang pawiin ang lahat ng aking pangamba. Lumapit ako at agad niya akong niyakap ng mahigpit. Akala ko hindi ka darating. Wika niya, ang kaniyang boses ay may halong takot at saya. Patawarin mo ako, Amara. Kailangan kong maging maingat. May mga mata sa paligid. Paliwanag ko habang hinahaplos ang kaniyang buhok. Alam kong mahirap ito, Alex, pero kailangan nating maging matatag. Sagot niya habang magkahawak kamay kaming naupo. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa aming mga pangarap, sa mga posibilidad na tila abot kamay ngunit puno ng balakid. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming determinasyon na ipaglaban ang aming pag-ibig ay hindi matitinag. Ngunit ang gabi ay mabilis na lumilipas at alam naming kailangan na naming maghiwalay sa takot na baka kami matuklasan. Habang hinahatid ko siya palabas, may narinig kaming kaluskos mula sa kagubatan. Agad kaming nagtago sa likod ng mga puno. Ang aming mga puso'y kumakabog sa kaba. Huwag kang maingay, bulong ko habang mahigpit kaming naghawak kamay. Sa dilim, nakita namin ang ilang mga anino na dahan-dahang papalapit sa aming kinaroroonan. Ang aking katawan ay nanigas sa takot, habang si Amara ay nanginginig sa aking tabi. Lahat ng ito ay parang eksena sa isang masamang panaginip. Ngunit sa isang iglap, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Isang boses na hindi ko inaasahang maririnig sa lugar na yon. Alex, alam kong nandyan ka. Lumabas ka na. Utos ng isang lalaking may awtoridad sa kaniyang tinig. Siya si Tito Miguel, ang pinakamatapat na tauhan ng aking ama. Ang pagkabigla at takot ay naghalo sa aking dibdib. Paano niya kami natagpuan? At ano ang gagawin niya kapag nakita niya kami ni Amara? Wala na tayong magagawa, Alex. Harapin na natin ito. Bulong ni Amara. Ang kaniyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang lumabas mula sa aming pinagtaguan. Hawak pa rin ang kamay ni Amara. Ang mga anino ay lumapit at nakita ko ang malamig na tingin ni Tito Miguel. Alex, alam mo bang hindi ito tama? Sabi niya. Ang kaniyang tingin ay lumilipat kay Amara. Ngunit hindi ako nandito para sa iyo, kundi para sa kaniya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaniyang sinabi. Anong ibig niyang sabihin? Biglang nagkaroon ng ibang kulay ang gabi at alam kong may mga bagay na hindi ko pa nauunawaan. Ngunit bago ko pa man masagot ang mga tanong sa aking isipan, narinig ko ang isang sigaw mula sa likod ng kagubatan. Alex, tumakbo ka! Sigaw ng isang tinig na puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, nakaramdam ako ng takot na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Alam kong hindi ko maaaring iwan si Amara, ngunit sa isang iglap, isang malakas na putok ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Ang lahat ay tila bumagal, at nakita ko si Amara na bumagsak sa lupa. Duguan at walang malay. Ang mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Sa harap ng trahedyang ito, alam kong kailangan kong gumawa ng desisyon. Isang desisyon na magbabago sa lahat. Ngunit paano ko haharapin ang umagang wala si Amara sa aking tabi